Nagbabalik ang KTV Sports at ngayon kasama natin ang coach, syempre at players ng Imus Lady Magdalo, Coach Alex De Los Santos, Ani Pamaran at Banwar Taklibon. Good morning sa inyong lahat. Thank you dahil napakaaga ay nagpunta kayo dito. Pero pag-usapan natin, Coach, una muna gusto ko malaman paano ba napili yung mga players ng team? Paano mo pinili? Actually, unang-una nung nalaman namin na may liga nga for women. So, excited kami for me kasi for this new platform na mag-handle ng women's basketball. So, very challenging na nanggaling kami sa men's basketball. So, ang ina na lang namin, so yung mga group ko ng coaches, so nag-usap lang kami dun sa system na kung ano yung babagay dun sa mga mapipili namin sa tryout. Kasi bago nga sa amin, so hindi kami informed na may mga gagaling na talaga ng mga women basketball. So yung nakita nga namin nung tryout is umabot kami almost ng 80 participant. Wow! So talagang, alam mo, marami na talagang women ballers na talagang mahilig talaga sa basketball. So, inano na lang namin dun sa system na i-adapt namin dun sa mga player. Kaya, usually, yung mga magagaling sa dribbles, yung mga meron na talaga shooting. So, i-enhance na lang yan to think na ang basketball naman is nade-develop naman yung skills. Coach, nabanggit mo na nag-coach ka din ng men's basketball. Saan ka ba dati nag-coach? And ano yung challenge na from men's basketball papunta sa women's? Sa pro din kasi, sa other league, like yung counterfeit nga nung MPBL. So, yung MPBL na so doon meron kaming team doon sa Bicol Volcanoes din, nagsarangani din. Ang pinaka-challenging doon sa part na yun is syempre yung attitude nung men sa women. Kasi syempre meron silang yung women na meron talagang days. Hormonal imbalances yan. Correct. So, doon talaga kami nag-a-adjust. Hindi namin pwedeng ipilit na yung gusto namin dapat ganito. Okay. Syempre, doon kami rin kami na yung mag-a-adjust kasi syempre, unang-una nga yung sa women nila na na ganon. So, medyo challenging yun. But still, willing naman sila. Yun nga yung ini-instill namin ng kung willing ka talaga, well, it follows naman. First time mo mag-handle ng women's Yes, basketball? first time. So, very challenging. Punta naman ako kay Ani at kay Banwar. First time nyo ba na sumali ng ganito kalaking basketball league? Okay. Kay Banwar muna, saan ka dati naglaro? So dati po, nung high school ako, sa Harrelhorn po ako din. Madami pong schools na nag-scout sa akin. So nag-try po ako sa Lasal, sa Adamson din. Bumalik po ako ng Perpetual. Doon po ako naging play. Paano ka nagsimula sa basketball? Nung bata po kasi ako, usually makakalaro ko mga lalaki. So nung high school na lang po ako na parang na-expose sa mga liga ng babae. Punta naman ako kay Ani, ganun din yung question ko. Paano ka nag-start mag-basketball? Bakit basketball as a sport? Hilig din po kasi ng papa ko. So, idol ko po kasi yung papa ko. Lagi po siya napapanood. And 7 years old pa lang po ako, gusto ko na mag-basketball. Grabe nga, bata pa lang kayo, nag-start na kayo maglaro. Hindi nyo ba naisip na, well, basketball kasi sinasabi nila pang lalaking sport lang to. Pero hindi ba kayo naka-receive ng mga ganong comments na bakit ka naglalaro ng basketball? Di ba pang lalaki lang yan? May mga ganon ba? Meron po kasi yung mga lalaki na parang yung ego nila natatapakan kapag parang mas may skills ka sa kanila. So, di po may iwasan ng mga lalaki na parang nakakapagsalita sila ng Yun sa'yo, meron ba mga ganong klase? Wala po kasi yung mga kaibigan ko, halos lahat lalaki po, mga best friend ko po. So, ngayon na merong WNPBL, ano yung pakiramdam na kasali kayo sa ganitong klaseng competition? So ako po sobrang thankful po ako syempre kay Coach din po na nagtiwala siya sa akin. Then hindi ko din po ina-expect na makakapasok ako ng WNPBL kasi pangarap ko lang din po na maging player ng ganitong kalaking league. Ikaw, kamusta yung nakita mo na may ganitong klaseng liga? Na-excite tapos nagulat na lang din po kami na nakuha kami kasi nga po, sa sobrang dami po namin na nag-tryout, kami po yung napili. And sobrang saya rin po kasi nakapasok kami sa ganitong liga. Coach, how early did you prepare? And paano kayo naghanda sa WNPBL? Nag-start kami ng mga last week na ng November. Okay. So,
medyo short yung preparation but ano naman, nakita naman namin ng tryout. So, titingnan lang namin nung pinili namin. So, kung yung, paano na lang yung adjustment na gagawin namin within the period of time. So, kaya nga kahit papano, lagi ko lang ini-instill sa kanila na syempre, ang importante as sa player ka, kailangan mo yung attitude. Kasi yung skill sa basketball na de-develop mo na yan continuously. So, the most important thing to us is yung attitude mo towards the game. Yung passion mo bilang player sa paglalaro ng basketball. Isa talaga sa mga mabanggit ko lang, nabanggit sa akin ng coach ko nung naglalaro pa ako. Sabi niya, mas emotional ang babae. So, mas mahirap kontrolin, mas mahirap i-manage, di ba, coach? Pero yung last game nyo, naglaro na kayo ng first game last time against PSP Gamers. At alam mo, matindi din yung nakalaban nyo during that time. But, nanalo kayo on your first game. Ano yung pinagdaanan ninyong challenge at paano nyo naipanalo yung laro? Nahin ko mas, coach. Kasi ang unang iniisip namin doon, yung challenges namin sa sarili namin kung paano namin i-handle sila sa may opening game din kami. So, ang lagi ko lang sa kanila, sinasabi nung during that time na nag-i-ensayo na kami, going na kami doon sa opening ng game. Sabi ko, ang magkakaiba lang talaga yan sa willingness niyong manalo. Diba? Towards dun sa game nyo yung sa that day. So, sabi naman nila, gustong-gusto talaga nila manalo. Sabi ko, tiwala lang kami sa inyo kasi naandyan kayo, napili kayo, kasi deserve nyo naandyan. So, sabi nga, pinagkatiwalaan din kami. At in-instill ko rin sa kanila na underdog talaga kami. Kasi, pag nakita mo talaga yung lineup ng mga other team, sobrang lalaki. Kakagulat kasi... Yung sa kalaban nyo lang, yung sabi mo, coach pa lang nila. First five na. So sabi ko, kahit sa coach maglaban, talo pa rin kami. So yun nga, sabi ko, tiwala lang sa sistema, tiwala lang sa isa't isa. At eventually, the win will follow na lang. So, yeah. Kay Banwar, first game ninyo, paano nyo pinaghandaan? Ikaw, personally, as an individual player, how did you prepare for the game? So ako po naging disiplinado po ako sa sarili ko, yung pagkain ng tama. Then sa training po talagang na-attend po talaga ako ng training para makuha ko po yung mga tinuturo sa akin ng coaches. And ayun po. Annie, it's the first women's basketball league na masasabi natin na parang nasa TV. Kasi di ba may cameras, mapapanood kayo online. May pressure ba yon lalo na nung first game ninyo? Opo, meron po talaga. Kasi nga po, yung sabi nga po ni Coach Alex na underdog po talaga kami sa lineup nila. And then, simula nung pagpasok namin sa court na, ayun na yung pressure, ayun na yung mga crowd. Siyempre, hindi naman po lahat ng crowd kakampi namin doon. So, mas talaga, mas kinabahan din ako noon nung pagpasok kasi nga, siyempre, first time. Paano mo minanage yung ganong pakiramdam na may external factors, audience, camera, lahat ng supporters, like nakatutok sa inyo, kumbaga may spotlight How did you manage that? Ano na lang po, kumbaga, dead man na lang po kasi gusto po namin manalo Dead man na lang. Sige, okay lang yan. Doon tayo, pag nag-turnover, bawi tayo depensa. Kasi wala naman po talagang malas sa depensa pag gano'n. Sa susunod na game, ano yung susunod na game ninyo, Coach? Sa Sunday, 4 p.m. versus Discovery. Yan, Discovery, Philippine team, national team. So, mabigat na kalaban na naman. Ano sa tingin mo yung dapat yung gawin para masustain yung laro? Kasi you won first game. How about this time? So feeling ko po kailangan namin gawin is yung communication talaga is ma-improve po namin. Then yung teamwork at saka tiwala po sa mga kampi. Annie, this is the first women's basketball at napakalaking privilege and experience lalo na sa inyong mga players. Ano yung masasabi mo na ngayon meron ng ganitong liga lalo na for women ballers? Thankful po ako lalo na po kay Senator Manny Pacquiao. Thankful po ako. Tapos thankful din po ako sa mga coaches lalo na po kay Coach Alex kasi nga, yun nga po na sobrang dami na nag-try out. Kami po ang napili. Salang-sala kayo. Opo. And sobrang saya rin po na magkakaroon na po ng liga na para sa pambabae naman po at televised po. Banwar, ngayon na ganito nga may klaseng liga, ano yung nilulook forward mo as a woman na naglalaro ng basketball?
So, kasi po, pangarap ko po talaga na maging pro player. Parang, ito po yung magiging stepping stone ko para may angat ko yung sarili ko and maging proud po yung family ko sa akin. Let me just commend you and the other women team, our players ng WIPBL. Nabanggit ko nga sa'yo, Coach, di ba? Sobrang fluid ng movement, yung skill set. Hindi mo naaakalain na na babae, di ba? Kahit maraming girly-girly off the court, pero pagdating sa loob, talagang wala, bakbakan talaga. Pero Coach, ito na, last question. The next game is going to be another challenging one. Ano sa tingin mo yung dapat ninyong gawin as an adjustment? Siyempre, may mga scouting reports naman kami, may mga pinapanood kami na videos about the discovery. Ang inaano lang namin is yung kailangan namin talaga yung stamina during the game. Kasi kung napanood nyo naman yung talagang skills-wise na andun na sila eh. So talagang magfo-focus lang kami dun sa defense namin especially, then sa communication nila sa loob. Tsaka yung proper judgment nila when it comes to shooting, yung passing. So dapat firm sila ron. Coach, meron ka bang gustong pasalamatan o batiin? Yun nga, unang-una gusto ko magpasalamat unang-una sa team owners ng Imus Lady Magnalo for giving us opportunity na ma-showcase yung mga talent ng mga women. Sila Sir John Ocampos and team owner Peter Simeon, maraming pong salamat. And doon sa mga fans na sumusuporta, and syempre, yung mentor ko, wala naman sila rito. Alam ko, nasa ibang lugar sila, pero nagpapasalamat ako kasi kung wala sila Coach John Calyos, sila Coach Monel Calyos, yan, sila Coach Alan, yung mga coaching staff ko. Andyan sila kasi alam mo, mahirap talaga kung tutusin yung pagko-coach sa women's dahil nga doon sa, di ba? So nagpapasalamat ako sa kanila, and especially doon kay Sir Migs Calyos na laging nandyan nakasuporta sa akin. At syempre, walang iba na laging naandyan talaga yung pamilya ko. Ayan. Kayo, may babatiin ba kayo sa pasalamatan? Yung family ko lang po. Very short lang. Ayan. Go ahead. Okay na? Ako din po yung family ko. Ayan. Maraming salamat at syempre mapapanood yung good luck sa game nyo sa susunod na laro nyo again sa Discovery. At teammates, mapapanood nyo ang WMPBL of course in their social media pages. Kaya sundan nyo lang yan.